Yon, magandang araw mga pare. Ako nga pala si paring RJ at welcome dito sa paring RJ TV Palakpakan. Long time no see mga pare dahil sobrang busy ulit natin. Oy, 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 kamusta kayong lahat diyan? Lalo na sa sa mga kababayan natin sa ibang bansa, palakpakan. Yan, alam ko sabik na yung mga kababayan natin yan na mapalitan na tong yung ilang natin eh. Mahina ba yung sounds ko? Yan. Alam ko na yan eh. Sabik na kayong mapalitan itong nasa Senado. Yung iilan diyan. At kung maaari nga palitan na rin natin si Marcos si kung pwede lang. Kaso syempre may may process yan, hindi yan basta-basta. Sana yung isang snap lang papalitan na kagad yan si Marcos. Saya sana. BP Sara na kagad. Anyway, ilang araw na lang ba? Parang wala nang isang linggo mag-e-election na. Kaya mga kababayan, yung mga hindi pa, yung mga undecided pa sa inyo, alam nyo na dapat nating iboto. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Dapat straight PDP laban. Duterte dapat. Yan. Kasi kung hindi nyo iboboto yung mga yan, sabi nga ni Pangulong Duterte, kung hindi nyo boboto tong mga kaalyado ko o yung mga inendorso ko, kalimutan nyo na ako, di ba? O kalimutan nyo na si Pangulong Duterte. Tsaka wag na rin kayong gumamit nung passport. Kasi 10 years na yung passport tsaka yung lisensya. Ngayon nga, ewan ko na-booking yung ayuda, na-booking yung masasabi natin yung 20 pesos na gimmick nila sa bigas. In-stop na, 'di ba? Kasi itutuloy na lang daw 'yan after election kung manalo sila. Sa palagay ko lang naman Kasi kung tutuusin, lugi naman talaga na ang gobyerno diyan kasi mahal yung bigas, bibilihin na lang na mura. Di sila napagastos. Imbis na gumawa sila ng mga paraan o yung mga masasabi natin na diskarte para mapababa yung bigas, ewan ko. Ang ginawa nila, bumili sila ng bigas tapos ibebenta nila ng 20. Ano mga katangahan talaga ng gobyerno natin. Ano yun? Tapos saan kukunin ng pera? Sa na naman natin, sa ating mga taxes. Sa ating mga buwis. Speaking of buwis, ito yung alam ko mga pare, mga kababayan, mga banateros, gigil na gigil kayo dito Hindi ito masyadong hindi ito masyadong nababalita kasi ewan ko Pero ito na nga, parang ito na yung plan B nila kasi kakapamigay nila ng ayuda naubos ang pondo. Pero palagay ko hindi. Talagang yung ewan ko kulang pa ba ang kinikita nitong gobyerno na to at kailangan pang patungan ng tax. Ewan ko, sabi nila na daw yan meron na daw yan tapos parang pa daw pinalakas lang daw yung. So merong 12% value added tax dito sa mga sumusunod na digital platform o digital tawag dito? Streaming apps. Unang-una dyan, Netflix, madami, Disney, Lazada, Shopee, ano pa ba? Marami, Spotify, di ba? Wala pa. Ayan na nga lang ang libre. Lalagyan nyo pa ng tax sinasabi nila na hindi naman daw sa mga Pilipino kukunin yung tax. Doon daw yung tax doon sa mga digital apps na yan. Sa tingin nyo kanino ba nila ipapatong yung binawa sa kanilang tax? Di sa atin din. Magkano Netflix? Magkano Spotify? Sabihin na natin Spotify is 150 o 49. Plus magiging 160 na yan.
Eh kung Spotify lang yung ano mo, kung Spotify lang ang doon ka lang nakasubscribe, hindi mo masyado mararamdaman. Eh pag nakasubscribe ka sa ano, saan pa ba yan? Sa Disney, sa Netflix. Oh, 'di ba? Pati yung sa Shopee. Kawawa na nga yung mga rider natin diyan sa Shopee kasi maliit na nga yung ano eh, sa Lazada tsaka Shopee, maliit na nga yung nakukuha nila eh. Maliit na nga yung nakukuha nila tapos gaganyanin niyo pa, ewan ko sa inyo. Eh ba wala manhid kasi tong ano na 'to eh, gobyerno 'to kaya walang pakialam sa mga Pilipino eh. Bahala kayo sa buhay niyo, basta kami goods kami, okay na kami. Basta goods kami, wala akong pakialam sa inyo. Yan lang yan. Yan lang ang style niyang mga yan. Eh, hindi natin alam. Ito mga nakangiti na yan. O, tignan mo, pag mga ganyang pirmahan, nandyan si ano eh, si Tamba eh. Ewan ko ah. Pero mga kababayan, alam ko marami naiinis dito pero wala na tayong magagawa. Pinirmahan na ng Pangulo yan. Walang ang tawag doon, walang patumpik-tumpik eh. Walang paano-ano, pirma siya kagad. So syempre, mababad trip dito yung mga ano, yung mga talagang halimbawa, yung nagre-relax ka lang sa bahay o kaya pa-sounds mo lang sa ano mo, sa kotse mo, yung Spotify. Diyan na nga lang tayo makakalibre eh. Actually, libre naman yan. Pero pag nag-subscribe ka dyan, eh, babawasan ka talaga ng ano. Alam ko ano eh. May parang promo sila yung ano eh, yung Spotify ngayon na 149 yata for 2 months. Di ko sigurado. Kasi di ako nakasubscribe eh. Sa Netflix lang tayo. Kaya nakaka-bad trip eh. Kasi yun na nga lang eh. Yun na nga lang yung libangan natin eh. Lalagyan nyo pa ng tax. Anyway, wala tayong video dito pero meron tayong ito yung pahayag nito mga to. Actually, wala naman talaga akong sasabihin yun lang. Labas lang ako sa monologue. Ba't kayo ba hindi kayo nababad trip dyan sa mga yan? Bad trip talaga yan. Kapal ang mukha kasi nito ni ano eh. Oh, sabi dito, we are not imposing new taxes. This is how President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday explained the newly signed value-added tax on digital services law. Yun daw yan. So yung mga digital services law na yan, ayan daw ang medyo dadagdagan daw ng tax. Pero sabi nila ano daw to eh. Yun nga, eh hindi naman daw sa mga Pilipino, doon daw sa mga company na yan, eh ito nga ang inaano natin, eh sa atin din naman kukunin yan. Ano ba? Saan ba kukunin yan? Tapos ang naiisip ko dito, hindi, tuloy muna natin to mamaya. In his speech during the ceremonial signing of the law at the Malacanang Palace, President Marcos signed a newly signed law bridge the gap brought about by the rapid change in the digital world. Tingnan mo naman. With this law, we say that if your presence in the Philippine market is as real as your profits, then your tax responsibility should also equal tangible. So parang ang sinasabi niya dito, kung sa market nga daw, kung sa palengke nga daw, nakakapag-tax ka, dapat din daw sa mga digital. Ba yan? Tsaka anong malaking ano dyan, yung Shopee kasi yan na nga lang ang libangan ng mga nanay na ano eh. Sige, sabihin mong ano, ang bumili ka ng, kaya ka nga nag-Shopee para makamura eh. 'Di ba? Kaya ka nga nag-Lazada para makamura tapos hindi ka nalalabas ng bahay. O masabi nating iwas sa pamasahe, iwas sa init, iwas sa pagod, Shopee ka lang. Walang tax kasi mura nga eh, 'di ba? Mura sa ano yan eh, mura nga diyan sa mga online shop na yan eh. So mura diyan, makakatipid ka. Ngayon, dahil may tax,
Baka madagdagan yung imbis na sabihin na natin yung nabibili natin ng 100 pesos lang, baka madagdagan na yan, maging 120. O tapos, ang masama pa dyan, baka dun ikaltas na naman yan sa mga rider. Ay, naku. Wag naman sana. Pero wala na tayong magagawa dahil pirmado na yan. Ito pa, but make no mistake, we are not imposing new taxes. We are simply strengthening the authority and streamlining the process of the BIR collect. Ayan na naman kayo. So sa mga digital services para makakolekta sila ng hindi ko alam dito sa mga to ano na ba yung ayuda ba naubos na kakapamigay nyo kaya pinag-aano nyo to, pinagtitibay nyo tong ano na to sa mga digital taxes. Alam ko matagal na to pero pinush nila ng pinush pero kung hindi ako sure kung sa ano pa to kung after 120 days yata bago to maipatupad parang ano na ba ngayon, May, June, baka mga July pa yata yan, hindi ako sigurado pero baka mga July pa yan. So yung mga gustong mag-Shopee na dyan, yung mga gustong mag-Lazada na dyan, umorder na kayo ng umorder kasi next, sa July is mag-aano na yata yan. Mapapatupad na yan. Pati Upwork yata meron dyan kung hindi ako nagkakamali Pati yung mga, alam mo yung mga ano na yon, yung mga apply yung mga online work mga nag-a-apply ka sa online, parang meron din yata, ewan ko. Grabe naman kayo. Hindi pa nga hindi pa nga. So, ano tayo? Saan na ba tayo dito? Wala na. The value-added tax on the digital service law strengthens and streamlines the authority of the Bureau of Internal Revenue, BIR, to collect VAT on digital services, including digital media, digital music, digital video. Pati yata yung mga gaming, yung sabi dito, yung digital music. Ano ba yan? Lahat na lang inanuhan nyo naman. Hindi naman kayo naawa sa mga... Paano yun? Diba? Lahat na lang tinaksan nyo. Ito, it covers digital platforms such as Netflix, naku naman, Spotify, Amazon, and Lazada, among other digital. Meron pa yan, madami pa yan nakasulat na yan, hindi lang yan. Baga ito yung mga example, Netflix, HBO. Ay naku. Hindi pa nga ako nakasubscribe dun sa Disney. Anuhan yun na kagad Ano kaya to? Bakit kaya nila pinaano to? Siguro wala ng budget. O nag-iipon. Baka nag-iipon. Kasi ang magaling sa tax dyan, si Recto. Ito si Recto na to. Yan, tingnan mo, ngiti-ngiti si Gago. Basta pag mga tax, si Recto ang ano niyan. Yan talaga ang pasimuno. Hindi naman natin sa inaano na pangit to Hindi naman to sinasabi nating maganda. Maganda yung mga taxes na yan kung nakikita natin yung progreso ng gobyerno. Kung nakikita natin na mayroong nangyayari sa sa Pilipinas, 'di ba? Kung nakikita natin yung build ni Pangulong Duterte, okay lang tayo mag-tax doon kasi nakikita natin yung kalsada na dadaanan natin, 'di ba? Doon sa mga ganung bagay, makikita mo na mapupursige ka na mag-tax. Okay yan, okay. Kasi may napupuntahan. Okay ako mag-tax kasi may napupuntahan. Hindi ang ginawa nitong mga na to. Yung mga tax natin, yung mga buwis natin, pinang-aayuda nila. So tayong mga tao na nagbabayad ng buwis, masasabi natin tayo yung nagbibigay ng ayuda sa kanila. Tapos ang mabango tong mga politiko. Wow. Di ang gagaling nyo pala.
So ito yung mga nakaka-bad trip kasi kung okay naman ang ginagawa ng gobyerno, eh, walang problema mag-tax kami, okay lang 'yan. Okay lang 'yan, 'di ba? Mag-tax tayo kung meron nakikita, eh, wala naman nakikita, eh. Ang nakikita natin puro katarantaduhan, puro kasinungalingan, eh. Kaya maraming mga kababayan natin ang naba-bad trip. Bakit naman niyo i-aano yung ano na 'yan, pati ang mga digital platform or services na 'yan, baka pati yung Grab tsaka o paano na pati ata yung mga Grab ata tsaka ano, eh, mga angkas, baka pati yun. Ewan ko ba? So, local businesses, international digital platform now complete on equal terms. We no longer... Hindi ko alam kung paano Kung dito sa Pilipinas siguro, alam ko nagtatax na yung mga yan sa mga businesses nila, di ba? Income tax. So, pag nagpatong pa na ulit ng tax, value added tax na 12, ang mag-handle na talaga niyan tayong mga consumer. So, paano yun? Kawawa na naman tayo. Yun ang naiisip ko diyan. Yung mga consumer na naman ang may magiging problema diyan. Yung iba, yung Amazon, ewan ko paano kaya yun? Kasi sa US ewan ko, Japan ba yan yung Amazon o US? Basta yung Amazon, yung Netflix, kasi hindi naman yan sa Pinas Ang ano niyan sa ibang bansa So, paano kaya yun? Hindi ko alam. Ano bang gobyerno talaga meron tayo ngayon? So, tayo mga Pilipino, magtitiis na naman tayo. Imbes na walang bayad kasi yung ano. Paano tayo magsha-shopping niyan? Paano tayo makakatipid niyan? Baka mamaya sa Spotify wala nang free kasi nga may tax na. Yari na naman. O sa Netflix, magkano ba ang binabayaran ko sa Netflix? Parang 400, 500 yata. So, hindi ako sigurado Pero mga ganun. Basta binabawas na lang yan. Bilis nga magbawas yung Netflix na yun. So, ano kayang ng gobyerno dito? Bakit nila ginagawa tong mga to? Ang tingin ko is baka wala na silang pang-ayuda o baka kulang pa yung kinikita nila. Anong sa tingin nyo mga pare? Kasi dalawa lang naman yan Kung naubos na yung pera natin, kung naubos na yung pera ng gobyerno, kakaayuda nyo, magkano rin yun Sabihin mo 2,000 isa. Sa dami ng Pilipino sa bansa, hindi pa nga meron pa nga tayo nakita yung, kasi binilang ko yung, nilalatag, parang 18, tagi 1,000, 18,000 Sarap, no? Sarap nun. 18,000 pag anong-ganong ka lang saan mo kukunin yun? Waiting ka lang doon, magsalita yung mga animal. Di ba? Pagkatapos nun, meron ka ng ayuda. Shopping. Imbis na gumawa kayo ng mga batas o mga masasabi natin na programa ng gobyerno na makakatulong sa bayan, ginagawa niyong tamad ang mga Pilipino talaga syempre, ang mga yan, aasa na lang aasa sa ayuda yan. Di naman natin inaano yung mga kababayan natin na talagang mahihirap syempre, mahirap sila, mahirapan talaga sila. Malaking bagay sa kanila yung ayuda. Sa totoo lang. Kahit nga ako, bigyan ako ng 18,000. Ang saya nun Wala kang ginagawa. Di ba? So malaking bagay ang mga ayuda na yan. Malaking bagay talaga yan. Pero hindi yan dapat inaano sa gantong panahon. Alam nyo kung bakit? Yung ayuda na yan na doon sa doon sa pandemic kasi wala talagang trabaho ang tao. Hindi talaga makalabas. Kaya yung mga ayuda na yan, kahit nga nung pandemic, yung mga ayuda ginawang kinurakot ng iba O yung ibang kapitan dyan, tsaka mayor, wag kayong mga buwisit kayo. Ang pinadala sa'yo, sabihin na natin na 8,000, makakarating sa'yo 4,000, ang daming dinaanan. Madaming kumita dyan sa ayuda na yan, sabi ko sa inyo. Syempre, ang
gobyerno natin, yung sa itaas, hindi na nila mamomonitor yan kasi pinapamigay na nila yan, dinidistribute na nila yan sa mga local government. Ang mga nag-aano dyan, kurakot dyan, yung mga nasa baba. Diba? Oh, huwag yung sabihin, alam ko meron kayong alam na mga mayor nyo na ganyan, tsaka mga kapitan. Huwag nyo nang iboto yan. At nako, bahala kayo. Kayo rin. So, yun. Yung mga mahihirap, pwede naman tayo magbigay ng mga programa na na yung makakatulong sa kanila. 'Di ba? Hindi naman kailangan na yung gawin mo silang gawin mo silang tamad, 'di ba? Gawin mong tamad yung mga kasi imbis sa pagtrabaho nila, susubo mo na lang eh. Anong gagawin nila? Maghihintay lang sila, nakatunganga lang sila dun. Mamaya kasi meron na akong pera, okay lang yan. Pero hindi, mga kababayan, isipin nyo, yung mga perang pinapamigay niya mga yan, babawiin talaga yan. Isa na to, ewan ko dito kung eto yung isang diskarte nila. Na baka dahil kinukulang na sila sa paayuda o sa dito na sila babawi. O dahil may 3 years na lang ang nalalabing ni Marcos, kailangan na natin mag-ipon. Kasi nga, yung mga alanganin ngayon yung niya yung alyansa niya 'di ba? Alanganin ngayon kaya tignan niyo hindi na nag-iikot. Pero pag Duterte, tignan niyo naman kahit kasulok-sulukan talagang pinupuntahan, kahit konti o marami pinupuntahan. Ganyan ang mga kaalyado o PDP laban, kaalyado ni Pangulong Duterte, yung in-endorse niya. Hindi basta-basta. At hindi lang yan yung isang araw, isang lugar. Hindi. Isang araw, maraming lugar. Kaya nga ang Banateros, hindi na magkita-kita Diba? Kaya pansinin nyo, si Boss Dada, minsan si Coach Oli nasa ibang bansa. Si Boss Bay, si Jay, tsaka si Master. Ako lang ang hindi kasi masikat sila so yun yung ganyan sa PDP itong mga alyansa na to, wala na, tunganga na lang. Hindi nga nagpunta sa ibang bansa yung mga yan Napansin nyo ba? Nagpunta yan sa ibang bansa? Wala. Paano? Pag nagpunta sila sa ibang bansa, talagang ibabash sila. Baka patuhin pa sila ng mga kamatis dyan. Kaya natatakot yung mga yan. Natatakot mangampanya sa ibang bansa kasi alam nila na mapapahiya sila doon. At alam nila mga Duterte pa rin ang sinisigaw ng mga OFW natin. Kasi sa mga Duterte lang nila naranasan yung talagang tunay na na masasabi natin na tunay na pagmamahal. O talagang minahal yung mga Pilipino ng mga Duterte. Yan, lalong-lalo na si Pangulong Duterte. Pero mo naman, wala na sa posisyon pero Duterte pa rin ang sinisigaw. Saan ka nakakita niyan? Si Marcos ang nakaupo pero Duterte ang sinisigaw. Kakaya. Kakaya ka, Marcos. Anyway, hanggang dito na lang ang ating video. Kita-kits po ulit tayo next time. At please subscribe to my channel yun. At mag-like kayo dun sa aking Facebook page na Paring RJ, yung walang TV. Paring RJ lang makikita nyo yan, nakasalamin na ganito. Tapos nakaputi. Yan, ako yan. Huwag dun sa isa dahil nahack na yun Ilapit natin yan sa sa cybercrime dito sa may Oo nga, sabi pala ni ilapit ko yan. Sige. Tignan natin kung ma-revive pa natin yan. Pag na-revive natin yan, natin yan. Tawag doon, i-close na natin. Kakaya kasi puro mga yung nakalagay dyan Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi and God bless you all. Ay, saan ba yun? Kita-kits tayo sa sa SMNI. Mga pare. Bye!